Your thoughts, Sir Jem? For me, ito, Wala pa akong point. first and foremost, loud and clear ba ako? First and foremost, again, using an indicator complements our discretion kung anong level tayo papasok. For example, in my case, pumasok ako, siyempre, palibas alam ko rin yun, tinuturo din natin na, okay, kailangan muna nating obserbahan yung price action as a whole. Alam natin, malakas pa yung downtrend. Yung Fibonacci kasi, guys, in this case, we are anticipating ano yung potential bounce level niya, kaya nga tayo nakabuy. So, in general, yung Fibonacci, it determines the support in advance. In this case, yung retracement, it determines the potential support eh. Kaya lang, knowing yung price action, kung medyo may alam ka na sa indicator katulad nito, tama yung sinabi ni Coach kanina, magkakaroon ka ngayon ng decision making na okay, hintayin ko muna na pumasok later part. Kasi, again, lagi ko na sinasabi, tayo ang mag-a-adjust sa bot, hindi si bot ang mag-a-adjust sa atin. Kasi naka-program yan eh. Kaya, it totally makes sense, dapat alam mo rin yung mga indicator para meron kang additional decision making sa part mo na, okay, medyo sa level 7, 8, or 9 muna ako papasok. Kasi, alam ko, ito in general guys, no, ako matagal ko na rin talagang ginagamit si Fibonacci. Yung technical bounce, no, kung talagang malakas ang downtrend, normally nangyayari yan sa PIB 618. Either PIB 50 or PIB 618. Yung entry level kasi na PIB 38.2, masyado siyang maaga.